Hi guys! Dr. Abel Manalo po ito, ang may-ari ng Manalo Resort, Hotel, and Manalo Group of Companies including Manalo K9, SDN, IAGD, etc. Ngayon, meron po kasi akong pinost the other day pa or last night yon na meron po mga nag-comment na masyado daw mahal ang mga rates namin sa Manalo Resort Hotel. Mahal daw yung corkage, porque yayaman daw kami lalo at porque parang lumalabas gahaman po ako at ang Manalo Resort Hotel. Ito lang po yun, no? I-address ko lang po yan na maikli dito sa video na to. Kasi po, marami po hindi nakakaintindi kung gaano pong kalaki talaga yung ginagastos namin para ma-afford na magpatuloy yung operations ng resort. Hindi po biro yan. Unang-una po, lahat po ng savings namin, mag-asawa, napunta na po sa resort, including yung collateral ng bahay namin or yung puhunan or yung, ang tawag dyan, equity. Hindi ko alam po yung equity sa Tagalog eh. Pero yung bahay po namin, sinangla po namin. Ito po ay isang bahay na pinundar po namin ng ilang taon na, maaring dekada na pinagtrabawan po namin sa K9 Services sa Manalo K9, yung dog training namin, benta sa dog food, etc. Dito po namin nailagay sa bahay namin as well as sa ilang mga properties na mga lupa. And sinangla po namin sa bahay. Actually, nag-away kami ng misis ko 3 araw bago ko po nabili yung Manalo Resort Hotel or actually hindi pa nabili totally yan dahil huhulugan pa po namin ng 10 years yan. Hindi naman po namin ma-afford yung ganong kalaki at ganong kagandang resort kung biglaan naming babayaran. Kaya ginawa ko pong deal kay Mr. Pumarada, yung dati po may-ari, at saka sa land bank kung saan po namin kinuha yung portion na hinilan nila from Mr. Pumarada, ay huhulog-hulugan po namin yan for the next 10 years. At the same time po, yung pinuhunan nga po namin doon para po maiayos yung sira-sirang mga facilities like yung pools, yung mga rooms, yung mga cottages, kinain na po na kasi ng mga anay yon, sira-sira na yung mga bintana, yung mga pinto, wala na, pinalitan po namin halos lahat yung mga kisame, yung mga iba't iba pong mga makikita nyo doon, pati yung mga bubong ng mga cottages, talagang pinalitan namin lahat ng mga kahoy, pininturahan, pinalitadahan, at yung lahat po ng mga tiles sa pool, tinanggal po namin lahat yon at kumuha akong contractor para po magkaroon ng magandang mga marble chips and magandang tiles, magandang mga ilaw, mga fountain, jacuzzi, mga bubbles, and bagong filters at saka yung pumps para po maganda yung plumbing system and hindi po madumi yung swimming pool. Kaya naman po na-enjoy po nating lahat yung Manalo Resort Hotel sa ngayon. Alam niyo yung sa renovations pa lang po ng swimming pool, 3 milyon na po ang binuhos namin doon, tinapon namin or ginastos namin para po ma-enjoy po natin. Kasi yung sa option namin noon, medyo ayus-ayusin lang, linisin lang, muriatic acid siguro, tapos punuin ng tubig. Pwede naman po namin gawin yun. Siguro hindi kami gagastos ng kalahating milyon kung ganun lang ginawa namin. Pero syempre, gusto namin na maging presentable ito para sa ating lahat. Gusto ko maging proud din ako doon sa i-create ko or i-restore ko na resort para po ganahan po kayong bumalik ng bumalik. Yun po, doon po napunta yung 3 million. Tapos lahat nung nakuha namin as loan sa bangko nung kinulateral namin itong bahay namin, ginastos po namin sa renovations ng pavilion, yung mga rooms, unti-unti po yan. And bukod po dun, lahat po ng kinita pa po namin sa mga unang buwan ay doon din namin binuhos naman sa hotel. Pati po yung paglilinis ng buong paligid, pag-ayos ng mga electrical systems, pagbayad po ng mga permits muli sa munisipyo, sa barangay, at kung ano-ano pang mga gastos. Napakalaking gastos po talaga, hindi po biro. Ngayon lang ako gumastos ng ganyang kalaki sa buong buhay ko para po sa pag-renovate ng kung anumang property yan. So, hindi po biro talaga yung nilabas namin pera dyan. Hindi naman po namin in-expect na mababawi namin yan in the next several years. Pero,
lahat po ng kinikita pa rin namin ngayon, ini-invest pa rin namin, pinapaganda po namin. Alam niyo, kinita namin noong summer, pinang-ayos po namin. Kaya po tayo may sangyupan ngayon para ma-enjoy niyo po yung pagpunta niyo doon. Hindi niyo na kailangan magdala ng food. Meron na po kayong mabibiling sangyupsal na unli. Hanggang mabusog kayo, kumain lang kayo, kumain. At ang mura nun, di ba? 198 lang yung unli pork sangyupsal. Kahit gaano kayong karami kumain, pwede po. Yan po yung gusto ko na mag-enjoy talaga kayo pag pumunta kayo sa Manalo Resort. Ayan. Kaya kung sasabihin niyo po mahal yung 190 na entrance ng adult, ay, ano po, wag naman po, masyado po maliit po yun kumpara po talaga sa nakukuha ninyong service. At maganda po dyan, no, hindi lang po swimming ang magagawa nyo doon sa resort, no, pinapaganda rin namin yung buong paligid, pwede kayo pumunta doon sa overlooking, talagang nilinis namin yun, nilagyan namin mga upuan, at malaki po ginagastos namin sa maintenance. Alam nyo kung ilang mga tao namin, siguro mapapansin nyo naman pag pumunta kayo doon sa food service namin, parang mga 10 sila. Sa housekeeping, ilang tao yan, ilang tao po yung mga lifeguards, no? 24/7 po sila, may shifting po yan. Ilang mga lifeguards natin, ilan po yung sa reception, mga kahera, tapos po sa maintenance, sa operation syempre, sa purchasing, supply chain, meron po tayong mga tao sa accounting, meron po tayong tao sa HR. Ayan po. Of course, nandun din yung aking inputs sa pagbablog. Siyempre, gusto natin maging sobrang saya ng mga tao dyan. And yung mga compliance, pati po yung pagbili ng mga aircon. Alam niyo po, lahat ng credit cards ko ngayon, maxed out. Oo, maxed out po. Ang laki ng utang ko lahat sa mga credit cards. Binuhos ko po lahat. Pati yung mga pinambili namin mga TVs, ng mga gamit sa mga rooms, mga beds, lahat po yun credit card ko po. Kaya baon na po ako sa utang, sa totoo lang. And syempre yung utang ko pa doon kay Mr. Pumarada, nababayaran ko pa rin sa kanya, and yung sa bangko. Ang utang ko po ngayon, totoo lang ha. Ito, sabihin ko po sa inyo kung magkano po yung utang ko ngayon compared sa yung mga utang ko from the credit cards, yung mga loans, at saka yung babayaran pa kay Mr. Pumarada at sa Land Bank. Meron po kong utang ngayon na nasa walang mga 200 million. Pero okay lang naman po yun, ano? Kasi na-calculate ko naman yan. Alam nyo kasi pagka nasa business po kayo, lahat naman po ay risky at saka calculated naman po lahat yan. It's a calculated risk na ginawa po naming mag-asawa, ginawa po namin ng company. Kahit wala po kaming pera, nagawan po namin ng paraan. Ayun nga, sa sasanglangan ng bahay at pagbenta ng property, may binenta po ako na lupa sa Makamot, sa Binangonan. Binenta ko rin po yung, yung sasakyan namin. So meron po kaming malaking investment na dyan. And hindi po biro talaga. Pasweldo pa lang po. Alam niyo po, ito lahat po ng mga employees namin, binabayaran po namin ng tama. Wala pong less than minimum wage. Ang minimum wage, hindi ko na matandaan, parang 400 plus ba? May HR po kami 2 na nag-aasikaso ng mga compensation, tsaka mga government benefits, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, yung mga 13-month pay, mga overtime. Hindi po kami nag-o-over, thank you. Kapag kami mga nag-o-overtime po mga tao namin, binabayaran po namin yung mga pre-approved na overtime kung sila talaga ay kailangan mag-overtime. So we are really spending a lot. Lahat po dito binubuhos po namin para po sa Manalo Resort Hotel. And then I also got additional people, no, para talagang ma-enjoy nyo yung resort. We got recently si Direct Ace. So, director po talaga ng mga pelikula yan. Talagang nasa showbiz yan. Matagal na pa noon, since kabataan pa niya, nasa mga, mga showbiz, mga movie sets yan. And malawak po yung kaalaman niya tungkol sa pag-organize ng mga events. Nakilala ko siya sa mga events nung binibigyan po kami ng mga awards kagaya nito. Actually, Elite yung, doon ko siya nakilala sa Elite Awards sa Asian Sterling. Ito yung may mga binibigay kasi sa aming mga awards sa mga ganito. Ito, mga samples lang ito. Marami kasi binibigay ng mga awards sa amin for being the top dog school, K9 services, pet product company sa buong Pilipinas.
Doon ko nakilala si Direct Ace. Now, she's the one organizing our concerts and events and fairs. Magkakaroon tayo ng motorcycle fair or riders fair, mga mahilig sa motor. Ayan, meron po tayong Oktoberfest, magkakaroon tayo ng mga Battle of the Bands, magkakaroon po tayo ng mga concerts with Isa Sigera. Oh, secret pa lang yan. Pero sabi ko siya, The Dawn, mga South Border, mga ganyan. Magkakaroon po tayo ng malaking tent. Hinahanapan ko po nga pala kung saan nakukuha ng pondo para magpagawa pa ng tent and additional rooms. Kasi kulang na po yung mga rooms natin. At saka meron din tayong mga gustong gawin doon like yung gym, additional restaurant, coffee shop doon sa mga overlooking natin. Ang dami pa po natin gagastusin dyan. Kaya pagpasensyaan nyo na po kung hindi ko pwedeng ibigay yung ating entrance at mga cottages for free. Kung merong mga gusto mo na ganun, halos gusto nila, halos ipalibre na namin yan eh. Huwag naman po, hindi na po kami makakapag-operate kapag ganun. Hindi na po namin masusweldohan ng tama yung mga tao namin. Hindi na kami makapagbayad ng tax. Alam niyo po ba lahat ng benta namin dyan? Bumili man kayo ng kape na maliit lang na kape, may taxes po yan, hindi po kami tumatakas dyan. Kasi gusto ko po talaga magbayad ng taxes. Kasi nasa Biblia po yan, kailangan nyo magbayad ng taxes kung kailangan. Kung hinihingi man ng taxes 12%, ibigay mo yan kasi pagbabayad po yan sa Diyos mismo. Ayon sa Roma 13. Ngayon, yung mga iba pa naming mga kailangan bayaran, halimbawa yung mga permits sa lupa, mga land tax, nagbayad po kami. We are really spending so much. Tapos ngayon pa, lean period pa, hindi kagaya nung summer na ang dami-daming tao. Ngayon, pailan-ilan na lang po yung mga nagsuswimming. Meron pa rin naman po, okay pa rin naman. Tapos may mga nag-events pa nga. Merong isang malaking Christian group na gumamit ng mga hotel rooms. And yung mga nasa almost 300 sila na nag-camping, mga 3 days sila doon sa site. So meron naman. Pero hindi kagaya nung summer na ang laki talaga ng volume ng tao nagpupunta. Actually, yung sa sa Cafe and Sangyupsal, sa dami ng tao namin at saka sa sobrang sulit ng binebenta naming mga foods doon, kaunti lang ang tubo namin, lugi kami everyday doon sa Sangyupsal at saka sa cafe. Hindi kami kumikita doon, palabas kami ng pera. But we're still continuing, hindi po kami nagsasara. Iniisip ng iba kasi dapat mag-open na lang kami pagka weekends. Pero nag-advise sa akin si Sir Sonny Torres, yung operator, owner ng Splash Island sa may SLEX. Mas maganda na open talaga palagi para masanay yung mga tao. So we're just going to do this, no? Actually, first year pa lang naman namin to. We've been in operations for just 4 months. Kaya nangangapa pa talaga kami kung paano namin talaga patatakbuhin na maganda para maging maganda naman yung profits. Kasi I'm really not looking to recover yung millions na pera nang nilabas ko dyan immediately. Hopefully, no, the next maybe 3-5 years. Pero nag-i-enjoy naman po ako sa business na ito. And it's the new home ng Manalo K9. So, ililipat namin yung mga dogs namin doon unti-unti. Nililipat na namin unti-unti. And nandun na po lahat ng mga staff namin. Halos lahat nandun na. So, it's really beneficial for the old business and at the same time, it's a new business na nangangapapa talaga kami. So, it's not na expensive po yung aming mga sinisingil sa mga entrance, sa cottages. Actually, pareho lang po ng ibang mga resort na maliliit lang. Ito po kasing Manalo Resort Hotel, napakalaki naman po nito at napakaganda naman po ng ginagawa natin dyan. Kaya compared sa mga smaller na mga resorts, hindi nyo po masasabi na masyado tayong mahal. Okay, so just to address yung mga ganyan. Hindi naman po ako nagalit dun sa nagko-comment na gano'n, no? Yun yung opinion nila. Siguro hindi sila maalam tungkol dun sa mga gastos ng na-i-incur naman ng mga negosyante. Di ba kaya may mga tatanong, ba't kaya yung mga kainan sa mga mall o kaya yung tubig sa mall ay 20 ang mahal-mahal? Siyempre, hindi lang yung tubig ang binayaran nyo doon na isang boteng maliit, kundi pati yung pwesto doon, yung air condition na na-enjoy mo doon, yung security nyo, may gwardiya doon, magkano ang sweldo doon kada buwan, magkano ang sweldo ng mga salespeople, di ba, yung mga taxes na binabayaran mo, yun po yun. Hindi po yung hindi po napupunta sa bulsa lang ng mga may-ari yun. Ayan, kaya yung binabayad nyo po, alam ba, nagbayad kayo ng 150 kung senior citizen man kayo o estudyante, 150 sa entrance nyo sa Manalo Resort Hotel. Kung masyadong malaki na po yun para sa inyo, isipin nyo na lang po, tulong nyo na lang po sa amin para po magpatuloy po kami ng operations namin, para magawa pa rin po namin yung aming
mission, advokasya na mag-provide ng mga trabaho at ng magandang lugar para sa atin sa Binangonan, parang tulong nyo na lang po yun. Parang i-donate nyo na lang po yun sa amin. Huwag nyo lang isipin na nakaisa kami sa inyo. Hindi naman po sana ganon. Ay, parang isipin nyo na lang na tulong nyo na lang po sa amin para po mas mapaganda pa po namin ang mga serbisyo namin at mga lugar na pwede naman nating i-enjoy lahat doon sa Manalo Resort Hotel. Okay, Dr. Abel Manalo po ito. No? Hindi po ako galit. Huwag po kayong magalit sa akin. Nagpapaliwanag lang po. Sana po ay patuloy niyo pong tangkilikin ang Manalo Resort Hotel and marami pa po kami talagang nakahandang magagandang mga bagay para sa inyo at paghagandahin ko pa po talaga ito para po sa inyo and to continue the legacy that Mr. Sunny Pumarada and his family started 20 years ago, 24 years ago. Ayan, I feel na obligation ko yun and responsibility sa kanya dahil naging mabait siya sa akin. He was kind enough to give me this opportunity. Sabi ko sa kanila, ipagpapatuloy ko yung legacy ni Mr. Sunny Pumarada. Ngayon, Manalo Resort Hotel, but the spirit of the legacy of the Pumaradas, I will continue it, no? Kung ano yung gusto nila mangyari dyan. Kasi may mga nag-o-offer sa akin dyan, nagagawin daw malaking sementeryo, yung buong 17 or 15 hectares. May mga nagsasabi naman na gagawing subdivision na lang, benta ko na lang sa kanila. Sabi ko, hindi, kasi ang gusto talaga ni Mr. Pumarada dati dyan ay maging ganito. Yun yung vision na gusto ko ipagpatuloy kahit na hindi na kayang gawin yan ng mga Pumarada. Okay, so I also am very proud na natutuwa ako kasi mababait po ng mga tiga Mahabang Parang, natutuwa ako ang babait ng mga tiga Binangonan and Rizal, no? Pamilyang Inares, yung si Mayor Cesar, no? Vice Mayor Boyet, pati po yung mga tiga Department of Tourism. Gusto ko po talaga silang tulungan magkaroon ng unity and cooperation para po yung economy sa Binangonan and Rizal ay makatulong po kami kahit papaano, pati doon sa mga taong nasasakupan nila at nagkakaroon ng mga trabaho yung mga pamilya. Natutuwa po ako doon. Yun yung actually number one na kinaliligaya ko, yung mga napapaligaya namin at natutulungan namin mga tao through Manalo Resort Hotel. Kaya po, wag po kayong mag-isip na masyado pong mahal ang paniningil namin sa inyo at nag-corkage pa. Pakitain nyo naman po kami. Bilang tulong nyo na, isipin nyo na lang na nag-donate kayo sa Kawang Gawa.